Ano pakiramdam na walang ka ng platform? Kasalanan mo kasi. So kung laos na ang mainstream sa'yo, ikaw ang uso? Kung di laos, di patunayan mo. I don't judge them. O, paano mo sinasabing you don't judge them pero sinasabihan mo silang laos? Nakatutok lang ako sa mali. So mali yung pagkain ng icing? So kung Ganun. sinisita mong lahat ng tao dahil mali sila, so lahat ng ginagawa mo tama? Ano ba ang narating mo sa buhay para pakinggan ka namin? Anak ko ng general. Ang nag-alaga naman sa akin, ex-convict. Yun yung yaya ko. Doon ako nasasaktan. Kaya pinilit kong lumakas. Pinilit kong sumikat. At panauhin po natin ngayon ang the most hated man in the Philippines. Tanggap kaya niya yon? At syempre, ang motivational speaker, Rendon Labrador. Rendon! Kumusta? Oo, yeah. Uy, salamat na-invite ako dito. Alam mo naman, wala na tayong platform ngayon. Oo nga, oo. Ano pakiramdam na walang ka ng platform? Ikaw ba ituturing mong kasalanan mo kasi kaya ka nawala ng platform? Kasalanan ko. Kasi Talagang inamin mo. Hindi, syempre, malinis naman yung intensyon natin talaga. Marami lang talagang hindi nakakaintindi, lalo na sa dito sa atin, sa Pilipinas, hindi pa ready yung karamihan sa mga Pilipino na marinig yung mga katotohanan talaga na nangyayari ngayon sa atin. Hindi ka naman cloud chaser lang. Depende. Hindi naman. Depende sa perspective kasi ng tao. Yung iba, narcissist daw ako, ganito raw ako. Tanggap ko na rin na hindi talaga ako ma-accept ng karamihang tao. Ngayon, mas gusto ko na yung kokonte pero totoo at nakakaintindi sa akin. Kaysa sa mag-fake ako, magpakabait ako, pa-plastiking ko kayo. Hindi rin ako magiging masaya dun eh. So, yung sinasabi mo maraming hindi makaintindi. Kung marami sila, baka ikaw yung dapat na umintindi sa marami. Hindi ko nga rin alam eh. Minsan, hindi ko alam kung ako na yung mali o sila lahat yung mali eh. Pero kasi, alam ko kasi malinis yung intention ko. Kaya, hindi rin ako nawawala ng pag-asa na baka balang araw ay maintindihan din nila ako. Kasi may mga tao din naman na nagpapadala ng mensahe, kinakamusta ako, ano nangyari sa'yo, sana okay ka lang. Oh. Na-appreciate ko rin sila. Alin na mas na-appreciate mo? Yung mga positibo o yung negatibo? Yung mga Negative bashers? eh. Mas gusto ko yung negative eh. Kasi minsan yung mga taong galit sa'yo, sila yung talaga nagsasabi ng totoo eh. Minsan kasi yung mga puro positive, minsan hindi mo talaga ma-identify kung totoo ba yung sinasabi nila sa'yo. Kaya dumating na rin ako sa point ko bro na mas pinapakinggan ko yung negative. Kasi minsan sila yung pure truth. So, kung pinakikinggan mo yung negative, sinusunod mo ba sila? Depende sa feedback. Pero ina-analyze ko rin naman siya kung totoo ba to. Kasi minsan yung mga negative, malay mo totoo rin. Kasi kaya nga tao lang din ako eh. So sinasabi ko lang din yung opinion ko. Hindi ko rin alam kung lahat ng sasabihin ko ay perfect. Pero I'm trying to be perfect naman. So kinokorek ko siya. May mga tao naman na nakakaintindi naman kahit papano. Kung kinokorek mo siya rin doon, parang bihira o hindi kami masyado makakita ng post na apologetic ka, you felt sorry for what happened, for what you have said. Hanggang ngayon nga hindi ko rin alam kung ano ba talaga yung nagawa kong mali. Hindi ko rin siya ma-identify kung saan ba ako nagkamali. Kasi ang gusto ko talaga ay mamulat talaga yung mga tao eh, na mali talaga eh. So gusto mo bang hingin yung opinion ko kung saan ka nagkamali? Sige nga. Ano pang ma-advise mo sa akin? Oo, wala namang problema sa pagsasabi ng sa loobin mo o ng mga concern mo tungkol sa tao na pinatutungkulan mo. Siguro yung paraan mo ng pagsasabi na lagi kang galit. Hindi ako galit Parang pinapalamon mo sila. Hindi ako galit. Nagpapaliwanag lang. Pero kailangan mo magsabi ng mga bad words na like mga kahayupan, malandi, inuuna nyo yung landi. Gusto ko kasi kapag ako yung nagsalita, marinig ninyo eh. Gusto ko yung tumatatak, gusto ko yung madudurog kayo. Ayoko kasi na bobolahin lang kita eh. Minsan kasi yung mga komportableng salita, hindi kayo magigising sa katotohanan eh. Parang ikaw, marami ka pinagdaanan sa buhay mo, kaya mo narating yung estado na to kasi nalagpasan mo siya lahat eh. Kaya yung mga masasakit minsan, dapat yun yung mas na-appreciate natin kasi yun yung gumigising sa'yo eh. Lalo na mga Pilipino, ang titigas ng ulo natin. Lagi tayong umaasa, lagi tayong naninisi, ayaw natin baguhin yung sarili natin. So, gusto ko tumatatak kasi minsan ko lang kayo makakausap eh. Gusto ko hindi nyo ako makakalimutan. Kaya minsan, sinasadya ko talagang
durugin kayo. Kasi alam ko, yung pag nadurog kayo, pag nalampasan nyo yun, doon kayo magiging better eh. Ang gusto ko talagang iparealize sa mga Pilipino na huwag yung tignan kung sino yung tao. Tignan nyo yung pwede niyang baguhin. Tignan nyo yung mali. Wala akong pake kung sino ka, kung successful ka, kung ma-impluensya ka. Mali eh. Di ba? Bakit ang mga tinitiran nila doon, mga kilalang tao, the likes of Vice Ganda, Coco Martin, Andrea Brillantes, Nadine Lustre, bakit daw hindi nila mabasa sa mga real talk mo kung may reklamo ka sa ilan o ibang sangay ng gobyerno sa pagpapatak? Gusto ko kasing unahin yung mga sikat na personalidad para mas marami akong taong mabago. Kasi tayong mga tinitingala sa industriya, katulad mo, maraming sumusunod sa atin, maraming sumusuporta sa atin. Ngayon, kung papansinin ko, i-correct ko yung mga malilit na tao na wala namang nakatingin sa kanila, hindi magiging impactful sa mga Pilipino. Kaya mas pinipili kong bantayan yung mga sikat na personalidad kasi malaki yung responsibilidad nila sa community natin. For example, si Vice Ganda. Ang sinita ko sa kanya, na-off ako dun sa ginawa nila. So, marami kasing kabataan, maraming tao ang sumusubaybay sa kanya. So, ayaw kong magkaroon ng impact later on. Kaya, umpisa pa lang, tinatry ko ng sitahin para hindi na lumaki kasi maraming mga bata ang idol si Vice eh. So dapat tayo, yung magsilbing tama kasi mas maraming madadamay. Pero wala akong galit sa mga yan. Hindi ko sila kilala, lalo na si Vice. Alam ko na marami siya natutulungan din. Malinis yung advocacy niya, nakakapagpasaya siya ng tao. Wala akong galit sa kanila personal. Ang gusto ko lang, may tama nila yung mali. Kung matatandaan mo, pinagtanggol ko pa si Vice noong nag-concert siya, hinila yung buhok niya. Pinagtanggol ko siya kasi mali yung tao noon eh. Hindi mo naman binayaran yung celebrity para lang gawin mo lahat sa kanya eh. Diba? Personal space na, in-invade natin. Mali yung tao doon. So, yung mga ganung bagay, nakatutok lang ako sa mali. Gusto ko lang siyang itama. Yun lang naman. So, mali yung pagkain ng icing? Yung act, tama yung pagkain ng icing, pero yung act, medyo hindi okay sa akin eh. Para sa akin opinion ko kasi yun eh. Tingin ko mali eh. Kaya sinita ko siya na tingnan nyo to, bantayan nyo to. Gusto ko lang naman mag-apology siya sa mga tao, hindi sa akin magbigay siya ng statement siguro para at least yung mga kabataan hindi na gawin yun, hindi ma-normalize. Pwede naman ilugar kung mahal na mahal nila yung isa't isa. Yung mga lugar naman para dun eh. Huwag lang sa national TV. Oo, pero sinabi mo na parang tinuturuan mo si Vice kung paano humingi ng tawad. Kuya Rendon, sorry po, hindi na mauulit. Dapat talaga. O, bakit sa'yo dapat i-address yung pagsasorry? Kasi ako yung nagre-representa ng taong bayan. Para sa nakararami yun. Para lang makakuha ko yung attention niya na kailangan mo mag-apologize sa kabataan. Hindi sa akin personally. Kasi kung ako, personal, hindi naman ako apektado talaga. No? Pero collectively, pag sama-sama yung lahat ng Pilipino, kawawa yung madudumisan yung mga kabataan. Yun lang naman. Bakit lagi mong pinapamarali na ikaw ang boses ng nakararami o ng mga walang boses? Hindi ba pwedeng boses ka ng mga katulad mo din? Kasi kung nire-represent mo yung mga tao, baka naman magsabi sila na, kaya ka nga na mass report dahil hindi namin gusto yung paraan mo ng pagsasabi. Pwede naman. Bigla kang pumayag. Kung hindi nyo gusto, hindi. Opinion nyo yun eh. Ako kasi, opinion ko lang din sinasabi ko. Kung ayaw nyo na opinion ko, di wala kang magagawa doon. Di ba kasi kayo nakafollow sa akin? Bakit nyo kasi, di ba, yun yung nawala sa atin eh. Takot na lahat magsalita. Ako okay lang sa akin na i-mass report nyo ako. Okay lang, wala naman akong intention na masama sa inyo eh. Ewan ko, hindi lang siguro matanggap ng mga tao na ano ba ang narating mo sa buhay para pakinggan ka namin. Ako kasi marami akong pinagdaanan. Anak po ako ng general, PMAer, so matinding disiplina yung in-instill sa amin ng mga magulang ko. Tapos, nung way back kasi, magulo yun eh. Kaka-graduate pa lang ng airpods ko, gera yun, patayan. So, inilayo niya ako sa kanila. So, pinaalaga niya muna ako sa mga kamag-anak ko. So, lumaki ako na walang magulang. Tapos, by the time na kinuha na nila ako, ang nag-alaga naman sa akin, ex-convict. Yun yung yaya ko, parang yaya ko. Kasi nga, magulo eh. Yaya mo na ex-convict? Ex-convict. Dati, yung mga preso na nagbago na, laya na iniwan na ng kanilang pamilya, nandun lang sa presinto, tiga-timpla ng kape, tiga-linis, doon na natutulog. Yun yung mga nagbago na wala mapuntahan eh. So, kinupkup na mga polis. So, eventually kasi, may papalit na preso, na lalaya. So, wawala siya ng space. Ngayon, si Airpods naman, nakita na totoo naman na nagbago na tong tao na to, kinuha niya para alagaan ako. So, imaginein mo yung experiences ko nung bata ako, utak ng kriminal, sa polis. Yan, madami akong experiences na nakita ko lahat kung paano mag-isip yung tao. So, ngayon,
ngayon, gusto kong i-share yung mindset, yung tapang, yung perspective. Baka kasi makatulong. Ayan, yun Hindi yun naman ang yung galing. pagiging utak kriminal. Hindi naman. Kasi kaya nga alam mo ba yung mga taong ganon, they have my respect, yung mga nagbago na. Wala namang pinanganak na masama eh. Hindi naman porket na naagawa yan ng kung anong kaso, masama na yan habang buhay. Naniniwala ako sa tao na kaya natin magbago. Tsaka minsan sila yung pinaka-disiplinado. Kasi yung alam mo na capable kang manakit, capable kang manggulo sa kapwa mo, pero hindi mo gagawin. Kasi nakita niya na yung consequences ng action. So kung sinisita mong lahat ng tao dahil mali sila, so lahat ng ginagawa mo tama? Hindi ko masabi. Malalaman mo lang kasi yung isang bagay kung tama at mali yung gagawin mo kapag nagawa mo na siya. Kasi dun ka natututo dun ka nagmamature Yun nga yung sinabi ko dun sa recent interview ko na post mo na agad. Para malaman mo, gawin mo na agad. Kasi kung aantayin mo pa, nag-aantay ka pa ng validation, gusto mo pa sigurado bago ka umaksyon, wala kang magagawa sa buhay mo. Wala kang matututunan. Pero pag alam mo ng mali, tapos gagawin mo pa, yun yung mali. Di ba? Common sense. Sa mga hindi nakakaalam, kaya rin naman naging controversial din po itong si Rendon. Dahil sa kanyang mga statement, laban or para doon sa mga artistang kanyang tinutukoy. Si Mimiya, sinabi mo, hindi ka na nga maganda tapos buraot ka pa. Sabi niya kasi hinahanap niya yung pera di ba? So sinabi ko yung opinion ko. Dapat kung pangit ka na nga, ikaw yung nambibigay dapat. Learn to, yun yung sabi mo, compromise, di ba? Kung pangit ka na, huwag ka na magreklamo. Pangit ka na, nagreklamo ka pa. Pangit na nga, pangit ang ugali mo, di ba? So dapat, kung pangit ka, pagandahin mo na rin ugali mo. May successful ka kasi sa Pilipinas ganun Di-discriminate ka dito, di ba? Kung pangit ka na nga, wala ka pang nararating. Wala ka na talagang kwentang tao nun. So huwag kayo magalit sa akin yung mga pangit, motivation. Kaya motivational speaker Gamitin yung motivation, yung itsura ninyo para may pangit bang mayaman? Wala, di ba? Pag yung mayaman ka na kasi, pumupogi ka na, gumaganda ka na, successful ka na ginawa mo ng paraan. Baka na-guilty kayo, nagalit na naman yung mga pangit sa akin Hindi kayo pangit talaga. Nasa boundary. Ako, hindi naman ako pogi Hindi naman ako pero Toji, bro, gusto kong humiling ng pasensya din kay Mimi kasi nag-statement siya So, duty ko kasi syempre na sumagot din. So, opinion ko lang din naman yun. Pero yung statement ko na yun, generic yun. Hindi personal na atake sa inyong lahat. Ito naman kay Alex Gonzaga, sinabi mo, sana matuto ka na, 35 years old ka na. Huwag mo na lang uulitin. Happy birthday. Yung cake. Kasi nasaktan ako para sa waiter. Kasi maraming tao na lumalabas ngayon sa social media na binabastos nila yung mga waiter, service crew na walang nararating, ginaganyan yung tao. Doon ako nasasaktan. Kaya wag naman ganon. Wala kayong karapatan na mambastos ng tao. Sinabi mo kay Andrea Brillantes, karir muna bago landi. Oo, kasi nga maraming kabataan ngayon na nabubuntisan Bata pa lang, hindi makagraduate, nabubuntisan agad. Pag successful na kayo, financially stable na kayo, that's the time na magdagdag kayo ng burden sa buhay niyo. Kasi kawawa yung mga magulang ninyo Okay. So, sinabi mo rin kay Donalyn Bartolome na hindi ko kilala ito, pero paano umabot ng 16 million followers yung ganito katanga? Ano ba Hindi naman porke nalungkot ka ay hindi ka na grateful. Hindi ka kasi makakaramdam ng saya kapag ang kinikita mo ay pang-survive lang sa pang-araw-araw. Ang punto ko kasi doon, hindi ka kasi magiging grateful hanggang hindi mo nasusustain yung pambuhay mo araw-araw, hindi ka mangangarap, hindi mo marirealize yung mga ganun Naka-focus ka lang sa pang-araw-araw mo Hanggat di ka makalampas doon sa minimum para mabuhay ka, hindi mo ma-appreciate yung mga ganun. Kay Coco Martin, hindi pa ba tumitigil, tigas ng mukha mo, Coco Martin? Ito yung sa Quiapo, no? Quiapo. Nakakaabala ka na sa mga negosyanteng vendor natin dyan sa Quiapo. Nagalit kasi ako doon kasi nga Pero inimbita ka mag-guest. actually, ngayon ko lang sabihin to, yung role ni Vandolph ba yun? Yung preso, siga sa preso, yun yung in-offer nila sa akin. January pa lang, nag-offer na sila. So, hindi nagkasundo, kaya hindi ako tumuloy. Tapos, hindi naman ito yung naging hindi naman. resulta. Hindi naman. Kasi nauna yung offer, tapos pumutok yung issue, March na. May nagreklamo isang vendor, so nag-step up ako bilang boses ng bayan na kasi negosyante rin ako Ayoko yung naabala yung mga tao doon na naghahanap buhay lang na ang liit-liit ng kinikita nila. Tapos maaabala ka pa sa pansariling kapakanan ni Coco Martin, yung show niya, Batang Quiapo. So ang sabi ko lang, manap ka ng studio mo. Gayahin mo yung setup ng Quiapo para magbukang Quiapo kung yun yung concern mo. Bakit sinabi mo na si Bitoy o si Michael V ay laos na at masakit na katotohanan na laos na kayo? We control the media now.
Paano mo nasabing kinokontrol nyo ng mga influencers o ng mga digital creators ang media? Example, pansinin nyo ngayon, yung biker, yung siklista na tinutukan ng barel, nag-trending sa social media, inaksyonan sa Senado. Yung maid na minaltrato, binulag, sinabit, di ba? Inaksyonan sa Senado. Kasi nag-trending. Ngayon kasi, kung hindi kayo magte-trending, hindi kayo aaksyonan. Kasi gusto ng mga nakaupo sa gobyerno, mapapansin yung galaw nila. Tingnan mo, finu-full blast nila yung kalbo. Ang dami-daming problema ng Pilipinas hindi nila pinapansin. Pero yung nag-trending, gusto nila aksyonan. Kasi gusto nila lahat magmagaling. So ngayon, kung hindi ka magte-trending, hindi ka aksyonan. So, we control the media now. Yun yung ibig kong sabihin. Showtime, sinita ko, nag-trending, tsaka inaksyonan. Pero, inamin nila na ang dami na palang issue warning ng MTRCB sa Showtime. Bakit nyo lang inaksyonan? Kasi nag-trending. Na-pressure yung MTRCB umaksyon. Kasi, pasabihin ng taong bayan na wala kang ginagawa. So, yung leader, si Madam Chair Lala Soto, na-pressure ngayon. Kailangan ko aksyonan to. Unfair din na nangyayari ngayon. Kung hindi magte-trending, hindi nyo aaksyonan. Ba't sinabihan mo si Chairman Lala Soto na kaya mo pa rin bang gawin yung responsibilidad mo para sa taong bayan kung ang tatay mo na mismo ang nagkamali? Mag-resign na lang kung hindi kayang unahin ang kapakanan ng bayan. Conflict of interest kasi. China-challenge kita, Madam Chair Lala Soto, na dapat hindi ka bias. Kung sinita mo yung Showtime, sitahin mo rin yung kabila. Hindi porket naman kamag-anak mo yan, hindi mo sisitahin. Dapat fair. Kaya nagagalit po sa inyo yung taong bayan kasi yung Showtime sinita mo. Tapos yung IT, hindi mo sinata porket tatay mo. So, syempre, yun yung ayaw kong mangyari sa atin, na bias yung gobyerno. Kasi parang makita ng taong bayan na meron kang composure na walang pinapanigan yung decision making mo. Kaya kung hindi mo kaya, mag-resign ka na. So, nag-guest ka dun sa isang show sa TV5 kung saan nandun si Gretchen Ho at yung iba pa niyang co-host na girls. Medyo na-shock si Gretchen nung sinabing hindi mo kailangan mag-research. Kailangan ibigay mo na agad yung opinion mo. Mali. Sabi ko sa kanya, post mo na agad. Sabi ko, post mo na. Ang tagal mo mag-isip Mag-research ka kung tanga ka. Hindi ako nag-research kasi alam ko na. Kasi bakit ko i-research? Sarili ko ng opinion yun. Di ba? Yung mga common sense kasi na bagay, hindi na nire-research yan Opinion ko lang naman yung sinasabi ko Meron bang nagkamali sa opinion nila? Di, opinion ko yun Kaya pinupost ko agad. Siyempre, be responsible. Kung hindi mo alam yung isang bagay, mag-research ka. Siyempre, common sense. So, yung opinion mo, hindi mo ina-assess? Hindi, kasi alam ko Tama na yun o mali? Tsaka lahat ng sinasabi ko sa social media, alam ko na yun. Pag pinost ko yun, alam ko na yun. Ngayon, syempre, huwag niyong gayahin kung di niyo alam. Kung tanga kayo, mag-research kayo, syempre. Di ba? Be responsible. Yan yung nawala na ngayon. Lahat kasi nag-research pa, inaantay mo pa na okay yung opinion mo, bago mo ilabas. So, wala na kaya naduduwag kayong lahat Kaya din namatay yung mainstream kasi ang tagal-tagal nyo mag-research. Ako sinabi ko na, mali Di ba? Hindi ko na kailangan mag-research para malaman pa yung tama at mali. Kung sabihin kita, kung mali ka, mali ka. Di kung mali ako, di alam ko na susunod. Doon nga ako gumagaling Doon nga tayo natututo So, kung laos na ang mainstream sa'yo, ikaw ang uso? Kung di laos, di patunayan mo. Ang difference kasi sa mainstream, kaya kayo nawala. Kasi tumalino na yung mga market, tumalino na yung tao. Ngayon, naghahanap yung mga tao ng someone na pwede nilang tingalain na nakaka-relate sila. Kasi yung mainstream TV, hindi kayo nagbigay ng option sa tao. Kinulong nyo kami. For example, ito yung kwento, drama, malungkot, mahirap ka lang, masaya maging mahirap, yun lang Ngayon, nung nagkaroon ng social media, nagkaroon kami ngayon ng boses. So, kung ikaw, mahilig ka magluto, i-follow mo tong tao na to na magaling magluto. Kung komedyante ka, gusto mo puro comedy lang, dito ka. Na nakaka-relate sila. Kung anong gusto mo ngayon, napipili mo na ngayon. Kaya ko sinasabi, nalakos na kayo para magising kayong lahat. Na you need to adapt kasi mawawala kayo sa market talaga. 5 years from now, wala na manonood ng TV. Lahat nasa digital na. So, kung pabagal-bagal kayo, mawawala kayo. Sayang yung market, yung pwede nyo pa maitulong sa entertainment industry. What Diba? if one of these days, meron kang guesting tapos makita ka sa mainstream o tinan mo yung si Rendon sabi niya laos ng mainstream pero tinanggap niya yung guesting. Isa kasi wala rin akong magawa Hindi, actually kasi gusto ko tulungan. Gusto ko tulungan yung mainstream na umangat. Di ba? Yun lang naman yun, di ba? Pati influencer sinisita ko kasi marami ring influencer na hindi responsable sa kanilang content. Nagpapakita ng boobs, kung ano-anong kinakain, puro kabastusan, nagpa-prank na nagtitrete ng public safety, kinikidnap or something. Against ako dun. Kaya nga gusto kong gumaling
yung mga artistang laos kasi gusto ko silang mapunta sa social media para ipakita sa mga influencer na hindi responsable sa content na ito dapat yung content. Kasi ang downfall din ng mga influencer, hindi nag-iisip Mahina talaga sila So, yung mga artista naman, mas matatalino sila, mas credible sila, mas alam nila yung, kasi galing kayo sa company, so may limit yung ginagawa ninyo. Corporate approach. Yung influencer kasi hindi bara-bara na lang kahit saan So, kapag kayo ay napunta dito sa mundo namin, mas magiging good example. Yun lang ang gusto ko doon. Be responsible sa content kasi maraming taong nanonood sa atin. Pero naniniwala ka na yung mga artista na nasa mainstream, mas pinili nilang sa mainstream lang sila kesa mag-active sa social media. Doon ako pumapasok kasi gusto ko silang i-motivate. Na Para pumasok na rin sa digital. Pero kung masaya na sila doon, ayaw na nila mag-grow, Oo. kung tanggap na nila, okay lang naman. I don't judge them. Paano mo sinasabing you don't judge them pero sinasabihan mo silang laos? Hindi, laos naman talaga. Real talk yun. Laos na sila. Meron kang video katulad nun, Piolo Pascual. Tinignan ko yung views. Wala pang 1 million. Tapos kay Sander Ford, lampas 1 million. So, numbers don't lie kasi. Doon lang ako nanggagaling. So, minsan sinasabi ko, laos na. Totoo naman na laos na sila Hindi. Diba? Sa ano lang yun. Social media lang yun. Oo. Pero dalhin mo siya sa mainstream. Kaso nga, hindi siya sisipa. Kung si Piolo Pascual ay nasa mainstream, sikat siya sa mainstream. Kasi feeling niya, dito ako mas bagay kesa sa digital. Imaginein mo kung yung taga-mainstream pupunta pa ng digital, di nawala na ibang sa ngayon. Pero, influencers. pero kasi after 5 years, wala na. Wala nang puro influencer na ngayon, puro digital na. After 5 years kasi wala nang TV. Nagta-transition kasi ngayon hindi nyo pa ma-validate yung mga sinasabi ko kasi nangyari ngayon. Pero after 5 years, few years pa, yun na yung mangyayari. That's the fact Hindi natin pwedeng isantabi yun Pero ako, yun nga, wala nang masamang intensyon na parang sinabi ko yung views, sinabi ko yung laos. Parang tapakan kayo. Again, hindi ko kayo kilalan lahat. Sinasabi ko lang yun nangyayari ngayon. Kung magagalit kayo sa akin, opinion yun Hindi ko kayo pinipigilan sa inyong damdamin. Sinasabi ko lang din yung opinion ko. Si Slater Young ay nakatanggap din ng motivational talk mula sa iyo. Sinabi kasi ni Slater Young na normal lang sa mga lalaki na pagpantasyahan ng mga babae. Tapos sinabi mo, huwag kang mandamay. Normal lang yan sa mga bastos na lalaki at mga lalaking walang direction at purpose sa buhay. Bastos Slater yan, bastos ka. Hindi naman tama yun. Huwag mo kami idadamay. Marami pa ring lalaki ngayon na hindi ganyan. Ang mga babae, ginagalang yan. Hindi porket na kilala ka, magsasabi ka ng ganyan. Against ako doon na dapat respeto yung mga babae. At huwag mo nang i-promote. Kung manyakis ka talaga sa isip mo, huwag mo nang i-promote. Di ba? So, gwapo si Rendon. Nung araw ba hindi ka kumapit sa bakla? Hindi. Wala. Nakakatingin ka sa kanang diretso. Wala. Oo. Actually, may nag-offer sa akin. Kasi dati ako nag-shoot ng film. Kasi, syempre, Pilipino ka, gusto mo rin sumikat So, nag-try ako sa film. May isang director na binigyan ako ng 2 movie. Naging double ako ni Sanjo Marudo Pangatlo, may offer na ng iba. Sabi ko, nag-decline ako. Doon ko na-realize na ganun pala sa industriya. Which is, natutunan ko na ngayon na real talk pala talaga. Ganun pala talaga minsan. Hindi ko naman sinasabi na lahat Pero may mga ganun kasi talaga nangyayari. Sa mas may edad na babae sa hindi ko pumatay. Wala, hindi din. Kasi imaginein mo lahat ng paninira ginagawa sa akin ngayon. Lahat ng pang-hate, pati lumang pictures ko, nakalkal. So imagine mo kung mayroon akong mga ganyan, lumabas na ngayon. Alam nyo na lahat ngayon. So hindi totoo Diba? yung sinasabi ni Sir Jack na meron kang mom shoe. Hindi naman niya masabi kung sino yun Wala Wala akong Kaya nga hindi ko siya pinapansin kasi hindi rin ako pumapatol sa disabled Yung mga may kapansanan, hindi rin ako pumapatol dun. Kaya marami naman tao, sisirain ka talaga nila. So, naiintindihan ko naman din sila. Siyempre, gusto lang din nilang sumikat, gusto nilang humayop. Naiintindihan ko naman sila. Hindi kaya itong lahat ng mga sinasabi mo, siyempre yan ang laman ng utak mo. Oo. Yan ang mindset mo. Hindi mo lang maintindihan yung mga kaganapan sa buhay ng ibang tao kaya ka ganyan. Na ang gusto mo lang ay yung gusto mo lang. Na ang gusto mo lang mangyari ay yung nasa isip mo lang. Na ang tama na dapat nilang gawin ay didepende kung tama sa'yo yun. Hindi mo naiintindihan yung mga pinagdadaanan ng ibang tao. Naiintindihan ko rin. Kaya nagagalit ka madalas. Kasi hindi mo naiintindihan yung mga tao. Baka akala nyo kasi galit ako, pero hindi ako galit. Ganito lang talaga yung normal ko, promise ko, ganito lang ako. Pero yun nga, wala naman akong intention sa kanila sa lahat syempre ng artista na nasaktan, na feeling nila, tinapakan ko sila, discredit ko sila. Hindi ko intention yun.
Baka hindi nyo lang maintindihan kasi nga hindi kayo ganun lumaki kasi nga military discipline ako, ang dami ko na pagdaanan, so hindi ko rin alam na yung dating ko ay sobrang lakas. Pero I'm learning naman, hopefully mas maraming tao ang makaintindi sa akin at mas Maintindihan ka. ma-appreciate nyo yung ginagawa ko. Gusto mong mangyari na maintindihan ka ng mga tao. Pero hindi mo ibibigay sa kanila na maintindihan sila. Hindi ko gusto yun na iniintindi rin ako. Actually, kaya nga ako naging motivational speaker din. Na kung makikita nyo yung mga post ko dati, nag-reach out ako sa mga tao at nagbibigay talaga ako ng advices. Ngayon, nagkataon lang sa social media, syempre wala akong platform na pwede ko ipaliwanag lahat. Nakafocus lang kasi talaga ako sa mali at yun lang yung gusto kong itama. Other than that, wala na akong ibang intention. So, hindi rin para sumaludo ka sa mga tamang ginagawa nila. Kasi hindi mababiral. Hindi, actually, tutuwa ako sa mga ginagawa nila. Like si Vice, alam ko marami siya natutulungan. Okay ako doon, hindi ko di-discredit lahat yun. Si Michael V, nag-contribute siya ng malaki sa industry. Coco Martin, may shooting pa rin kahit wala ng TV masyado. Nagbibigay pa rin siya ng trabaho. Okay siya. Nakafocus lang ako dun sa mali na hindi acceptable na ginagawa. So, dapat balanse ka Diba? din. Minsan, pupurihin mo yung isang tao. Hindi kasi marami na kasing tao na pumupuri sa kanila. pumupuri sa kanila. Kaya nga mas pinili ko maging kontrabida eh. Para dun ako dun sa mali. Kasi wala na nga nagsasabi ng mali eh. Siyempre si Coco Martin, Vice Ganda, lahat yan. Mahal na mahal siya. Pinagtatanggol siya. Kaya nga rin ako na mass report, di ba? So mas pinili ko na maging kalaban, kontrabida, para sitahin sila. Kasi kaya kong sumalo ng hate, galit. Di ba Siyempre, mabigat para sa yan? Na naghahanap ka ng mali ng iba. So, dapat ikaw perfect. I'm trying to be perfect. O kaya nga, Oo. so, paano pag tinalakan ka nung mali ka, panayang sinta mo Oo. sa akin, ikaw ngayon ang mali. Ngayon nakikinig naman na. Kaya nga, nakikinig ka. Nakikinig naman So, ako. Marami akong opportunities, marami akong taong nasaktan din naman talaga na regret ko rin naman na I'm trying to be better. Mahirap kasi rin doon kung sinasabi mo lang willing to adjust. Pero, sana nakikita nila yon sa mga post. Si Rendon nag-ano na. Mabait ngayon si Rendon na. I'm willing to listen naman, lalo na sa industry na alam ko na marami kang kaibigan na nasaktan ko ng damdamin. Kaya nga nandito rin ako ngayon para at least mapaliwanag yung side ko na wala akong masamang intention. Willing pa nga akong tumulong. Sa lahat, syempre yan. Gusto kong, lalo na kay Vice, syempre na feeling nila talagang inatake ko sila. Kaya nga, yung kaso na kinasuhan pa sila after nung ginawa kong trend, hindi ako sangayon doon. Kalabisan na yun. Ang gusto ko lang naman para sa Showtime is maitama nila. Magsabi ng public apology si Vice sa tao para maayos lang. Suspension siguro. Kahit ilang days lang okay na eh. Pero yung kakasuhan pa sila, hindi ako okay doon. Parang may iba na kasing intention. Yun lang naman ako nanggagaling. So kung nasaktan ko man kayo kay Vice, Ayon, sa lahat ng artista, Michael V, I'm apologizing. At wala akong masamang intention sa inyo. Hindi ko kayo din-discredit. I'm thankful sa mga nagawa ninyo. Ang gusto ko lang, matulungan, magising. Sana kasama ko kayo sa pagbago ng Pilipinas. Si Rendon ba, matigas talaga ang puso? May mga times mo umiiyak ka din. Oo, umiyak din ako. Ang kahinaan ko yung family ko eh. Kasi syempre, napagdaanan ko rin yung mga bata ka na wala silang tiwala sa'yo. So, masakit syempre bilang anak na walang believe sa'yo yung mga magulang mo. So, doon ako nanggagaling. Pinilit ko talagang maging successful, magkaroon ng boses, magtagumpay. Pinilit ko, in-improve ko lahat, tinapangan ko lahat. Hopefully, maging masaya sila sa mga na-achieve ko. So, ang relasyon mo ngayon sa pamilya mo ay hindi maganda. Okay naman na kami. Noong una talaga iniwan ko sila eh. Kasi yun nga, nasaktan ako. Mababa yung tingin nila sa amin. Kasi mataas yung katungkulan ni AirPods. Maganda yung credibility niya. Tapos kami walang ginagawa. So ang ginawa ko, nag-achieve din ako. Hindi ako papayag na maging talo na habang buhay. Kasi palamunin din ako eh. 2 years after ko graduate, wala akong ginawa. Palamunin talaga ako. Real talk. Wala akong alam gawin. Kasi lahat may maid kami. Lahat ng gusto namin nasusunod. Nasa bahay lang kami. So 2 years, wala akong growth. Tapos araw-araw, sinisermonan kami. Kumakain kami. Wala pa kayong trabaho. Kaya kayo. Pag sa labas, proud sila na anak ko yan. Ganun. Pero pag kami, lagi kaming dinadown.
So, hindi ko tinanggap yon na nasaktan din ako na bakit ganito, na hindi ako papayag na maging talunan. Hindi ako papayag na matulad sa mga kamag-anak ko na wala rin narating. Kasi masakit na kamag-anak mo, magulang mo na dinadown ka. Kaya umalis ako, iniwan ko sila, kinat ko talaga. Nag-focus ako sa sarili ko. Doon ako nag-explore. When you say iniwan mo sila, walang Iniwan communication. ko, walang communication. Nag-focus ako sa sarili ko. Nasabi ko, balang araw, I'll make you proud. Kaya yun, yung advocacy ko na yung tapang na pinapakita ko sa inyo. Alam ko kasi na meron kayong tao sa paligid ninyo na walang tiwala sa inyo. Na gusto kong i-build nyo yung sarili nyo. Tapangan nyo kasi kapag wala ka nararating dito sa Pilipinas, tatapakan ka. At doon ako nasasaktan. Kaya kapag merong mga tao na sa paligid ko na tatapakan dahil walang boses, doon ako nasasaktan. Kaya pinilit kong lumakas. Pinilit kong sumikat. Pinilit kong lahat gawin to para hindi ako papahayag na may manapak sa inyo. Kaya doon ako nanggagaling. Na kahit isang Pilipino, wala kang karapatan. Wala kayong karapatan tapakan sila. Kaya doon ako nanggagaling bro. Pinilit ko lumakas. Hindi naman talaga ako matapang Pero pinipilit kong tapangan. Kasi ang katapangan hindi naman yung wala kang kinakatakutan Matapang ka dahil may kinakatakutan ka. At sinasalubong mo yung mga pagsubok na yun. Doon nasusukat yung katapangan Kasi nami-misinterpret lagi ako na at ganyan ka, masyado kang matapang, wala ka bang kinakatakutan. Yung mga matatapang kami, yung may mas malalaking takot. Pero pinipili namin labanan yung mga takot na yon. Kasi hindi mo naman malalaman na matapang ka pag walang pagsubok sa harap mo So doon ako nanggagaling, gusto kong gisingin kayo. Kaya minsan nalulungkot din ako na parang ako pa yung masama, parang ganyan. Kasi marami akong tao sa paligid ko na parang give up na sila. Sinabihan lang na magulang. Mahirap lang sitwasyon nila, hindi ka na lumaban. Tapangan mo naman. Kasi para sa'yo yan Hindi ka rin kasi makakatulong sa mas nakararaming tao kung ikaw mismo hindi ka successful. So gusto kong ayusin, gusto kong tignan yung sarili ninyo para hindi nyo na maranasan yung mga masasakit na sitwasyon sa buhay. Hindi nyo ba alam yung mga taong malalakas, sila yung taong mahihina na pinipilit lang naman lumaban? Kasi wala naman magpapalakas sa akin kundi sarili ko lang. Yun yung gusto ko rin sana na makuha ng mga tao sa akin. Na huwag nyo nang tignan yung ibang tao. Huwag nyo nang kuhanan ng lakas ng loob yung tao pa sa paligid ninyo. Sa inyo dapat magsisimula yan. Proud ba ang parents mo sa'yo? Oo, proud naman sila sa akin. So yung mga ganito na lagi kang viral, gusto nila yon? Noong una, hindi nila maintindihan kasi syempre marami ring feedback na bakit ganyan yung anak mo. Lagi nang gugulo, sira ang ulo ba yan? Ano ba nangyari dyan? Mayroon kasi akong vision na minsan hindi ko maipaliwanag sa kanila kasi hindi rin ganun kalawak yung pag-intindi nila. So sinasabi ko na lang na my intention is pure. Antayin nyo lang. Kaya ako naman talaga narating to dahil din doon sa paniniwala ko So naiintindihan ko rin na syempre kapag nasa baba ka, walang taong gusto sumuporta sa'yo. Gusto lang nila kapag nananalo ka. Hindi ko rin sila pinipilit na maniwala sa akin. You took it against them? Sa parents mo na parang minaliit kayo? Ginawa kong challenge siya. Challenge? Noong una nagtampo ako na bakit naman ganun. Hindi naman ganun yung trato ng ibang magulang sa mga anak nila. Lagi sinusuportahan. Bakit kami laging ganito? Lagi minamaliit, laging ganito. Okay naman kami So, nagtampo ako syempre. Nagalit ako. Ayaw ko magpa-plastic. Nagalit ako sa kanila. Kaya ako sila talagang iniwan. Sabi ko, wala namang kwenta to. Parang gano'n. Hindi ko maintindihan So, nung lumabas ako, iniwan ko sila. Nag-survive ako. Grind kahit saan. Modeling o kahit saan racket dyan. Ngayon, thankful ako. Kasi kung hindi dahil dun sa... Hindi kasi kami nila binola. Sinabi nila, kung wala kayong mararating, matatambay ka, palamunin ka, yung pag-gym mo, yung ganda ng katawan mo. Kapag wala kang narating, papangit ng katawan mo, huyo ka. Ginugusto ko lang nilang kaibiganin kasi successful ako, general ako, kaya kinakaibigan kasi may kailangan sila sa akin. So na-realize ko, sabi ko, Kasi that time, maraming lumalapit sa akin. Maraming akong kaibigan. Hindi ko alam na kinakaibigan lang pala ako ng mga tao dahil ma-impluwensya yung AirPods ko. So sabi ng AirPods ko na pag wala kang narating, rendo, take ka lang. Pag nawala na ako, retire na ako, o namatay ako, walang may pakialam sa'yo. Ang loyalty kasi ng tao, nakadepende lang sa pakinabang nila sa'yo. Yun yung naintindihan ko. Kaya hindi na ako naniniwala sa loyalty. Loyal lang yung tao sa'yo kasi may kailangan sila sa'yo. At kapag nagbago yung need nila sa'yo, magbabago din yung loyalty nila sa'yo. Yun yung mga naintindihan ko. Kaya umalis ako, sabi ko hindi rin pala talaga ako matutulungan ng mga kaibigan ko. Nag-explore ako. Yung sakit ng naramdaman ko, I'll make you proud. Kaya nung itayo ko yung gym ko nang wala akong ginagastos na pera,
Ginawa ko lahat. Nakapagtayo ko ng gym sa BGC. Doon ko sila in-invite. Pinakita ko sa kanila. Sabi ko, ito na. Parang ganun. Oh. So, yun. Naging okay na kami. Yun ang naging motivation Oo. mo. Kaya para ngayon, sumikap sa buhay. lagi ko rin sinasabi sa mga kabataan na dapat kung hindi maibigay ng mga magulang ninyo yung mga pangangailangan ninyo ngayon, thankful pa rin kayo. Kasi ang gusto lang naman ng magulang natin, pag nawala sila, maging okay tayo sa buhay. Nakaya na natin tumayo sa sarili natin mga paa. Kasi ang nangyayari ngayon, isa pang problema natin, yung mga Gen Z, hindi na makapagbigay ng iPhone yung magulang, kung ano-ano ng depression ang nangyayari sa kanila. Pwede pa silang mag-suicide, gano'n. So yun yung kinakatakot ko na sobrang vulnerable na sila, mahina. So hindi porket hindi maibigay ng magulang ninyo yan, magtatampo na kayo, sisisihin nyo na sila. The fact na binuhay kayo sa mundo, responsibilidad nyo na. Pag nagkaisip kayo, gumawa na kayo ng paraan. Diba? Kayo yung magbigay ng tulong, hindi kayo yung kukuha ng tulong. So, yun, tapangan ninyo kasi mahirap talaga ang buhay. Kaya yun yung gusto kong i-voice out para makuha nyo yung energy ko na lumaban sa buhay. Lumaban ng patas. Sa haba ng pinag-usapan natin rin ko, ano yung gusto mong sabihin sa mga tao? Sa lahat ng taong nanonood ngayon sa platform mo, brother, gusto ko rin magpasalamat. At bottom line, gusto kong sabihin sa lahat ng taong nakakaunawa sa mga ginagawa natin, nagpapadala po ako sa inyo ng appreciation at maraming salamat, naiintindihan niyo po ako. At sa mga tao naman na nasaktan ko, humingi rin ako ng paumanhin na nasaktan kayo ngayon. Kasi alam ko na yung mga sakit na yan yung mga magpapatibay sa atin. At gusto kong sabihin sa lahat na lahat ng judgment naririnig natin sa labas, sa ibang tao, or kung sino man, kung masakit sa atin, tignan natin. Huwag natin tong i-take na personal attack or i-down tayo or isipin na wala na tayong pag-asa sa buhay. Gusto ko kayong mamulat na yung mga negative feedback ng society sa atin, na mga nangyayari sa ating sitwasyon, challenge lang yan. State lang yan. Dadaanan nyo yan, malalampasan ninyo yan. At balang araw, alam ko na lalakas kayo, tatapang kayo, at maiintindihan nyo rin kung ano yung gusto kong mensahe para sa inyo. Pero hindi ko naman kayo binipilit lahat na maniwala sa akin. Gusto ko lang talagang mamulat kayong lahat at makatulong sa aking mga simpleng kaparaanan na pwedeng ibigay na magtagumpay tayong lahat. Lakasan natin yung loob natin. Laban tayo. Pilipino tayo eh. Tapangan natin.